of the training, siya nang kukunin natin personal. So marami kami na training. Actually, ang ATI, sa tulong po sa mga pag-training po namin, ang ATI, nakatraining ko ng more than 1,500 farmers. Small farmers talagang tinitraining ko dito. At pag-uwi lang mga trainees, kasi kami mga small farmers, ako naramdaman ko yan because I am a small farmer. Pag-uwi mo sa bahay, ang yabang mo sa training, sagot-sagot ka doon, marami kang alam, yabang-yabang. Pag-uwi mo, kahit isang buto ng pitsay, wala kang dala. Pero pag ako ang nag-training from the funding sa mga ATI, pasalamat po ako kay Director Saliot na nagbigay ng pundo at saka sa kay Doc Frank ng ACES. Na pag-uwi ng farmers, kung mag-training kami ng chicken production, pagkatapos ng training may chicken sila. Totoo yan. Ito marami pa. Kung nag-training kami ng vegetable production, may binibigay kaming seeds. Pag mag-training kami ng cattle at saka yung kambing, nagbibigay po kami ng forage. Kaya, parang hindi ko alam magsalita, ano? Kaya nag-training po kami lately sa Region 6. As sa Region 3, nagtitraining po tayo doon ng mga local technical committee. Buong region. Ang na-training ko po personally, nandito pa yung si Elsa sa focal person, buhay pa yan, nandun dyan. At magsabi ng training po namin doon ay governor, mga bokal, at lahat. No? Pag-organize ng local technical committee. Kaya kung gusto nyo mag-organize ng local technical committee sa inyong mga bayan, sabi ni Elsa M. the best na nag-lecture about local technical committee. May bayad lang ng konti, pero ready po ako anytime. Dito, next po. Pagkatapos, nakapulot na po tayo ng mga tao at mga grupo na talagang dedikado mag-organic agriculture, humingi ulit tayo ng mga pondo. Conducted competency technology training. Hindi lang po training na pagkatapos ng salita, maraming salita, pagkatapos wala namang nagawa. Pero kami, pag nag-training, nakaranasan na ng iba yan dito, huhukay ka talaga. Pag baboy, huhukay ka talaga ng isang metrong lupa at bigyan. Yan, nakita talaga. Competency talaga, ibig sabihin, pag uwi mo, competent ka na to grow organic crops. Competent ka na para mag-manage at magawa ng bahay ng baboy at mag-manage ng baboy. Pagkatapos kung livestock, pagkatapos pagpunta namin, katulad sa Noab, mag-ikot-ikot kami, sabi niya, pare, nag-organic livestock na kami, organic chicken. The first question na sinasabi ko palagi, saan ka kumukuha ng pinapakain mo? Niya binibili doon sa tindahan. Hindi organic yun. Yan, hinaluan ko rin ng mga ipa-ipa at iba pa. Kahit na. So, ang training po natin dito, pag livestock, kailangan po gagawa tayo ng ating feeds. Ako po ay isang magsasaka at lahat na sinasabi ko po ay ginagawa ko sa aking farm. Ang lahat ng mga baboy ko doon, manok, at iba pa, pati kambing, pati aso ko po. Kinakain niya rin yun. Organic po ang kinakain. Kami lang po ang gumagawa. It took us mga 1 year siguro sa pag-study kasi hindi naman ako doktor. Hindi naman scientific yung pamaraan ko. Logical lang. Pag tumaba, maganda yon. Pag pumayat, dagdagan mo ng protein daw. Kaya at last naka-develop tayo. Sa akin po, magpakapunta kayo sa aking farm, is a small farm, pero organic yon. Lahat na kinakain niya, doon lang galing sa farm ko. Lahat ng mga damo na kinakain, lahat na dahon na kinakain, ginagawa po nating silage, ginagawa nating pakain sa mga hayop po natin. So I can save more than 60% sa pinapakain po. Punta kayo sa amin doon. 100 pesos pagpasok mo, pero may welcome drink yon. Sa Western Visayas po, ang binabandera po namin doon mga small farmers is native chicken. Kasi po sa buong Pilipinas, 19% ng mga manok
dito sa buong Pilipinas, 19% ay galing sa Region 6. At doon po sa Region 6, mayroon kaming manok na tinatawag naming darag chicken. Siguro may time pa, no? Ano pong darag chicken? Ang darag chicken po ay yung manok na original pa mula sa ating ninuno. Ang color niya is brown, parang gano'n, no? Yung mamaliit niyan. Color niya is brown, pagkatapos ang paa niya is black, pagkatapos parang wild chicken po ang itsura. Pinanalyze po ng West Visayas State University kung ano yung meat niya. Meron daw siyang tinatawag na glutamic acid. Ano yung glutamic acid? Pag nilagyan mo daw ng glutamic acid ng asin, na natural, maging monosodium glutamate siya. Ibig sabihin, may bitsin na po. Kaya pag ako nagluto, pag dalawa lang kami ni Mrs. at wala kaming bisita, kumakatay kami ng manok. Matikman mo, mga isang baso lang yung sabaw niya, at saka talagang puro, paasim lang ng kunti, lagyan mo isang basong tubig, higupin mo, talagang parang nag-honeymoon lang kayo ng Mrs. nyo. Ang sarap talaga ng darag chicken. Kaya po itong mga competency training, ipagyabang ko po ang nakaranas ng training po natin ay maaari nang makapagsabi na siya po ay maging isang organikong magsasaka. Naranasan niyang paggawa noon. Sunod, out of that, phase 3, nang marunong na sila, gagawa na tayo ng establishment of farmer-based technology demo. Kahit wala tayong budget, out of the training po, makapick ka po ng mga tao. Pasalamat uli ako sa ATI na parang magandang ngiti nila sa akin kanina na parang ipunduhan nila ito. Kasi pagkatapos ng training, yung mga farmers mismo na na-train mo, na binigyan mo sila ng mga input, sila na po ang maging organic practitioners mo doon sa area. After the two series of training, meron ka ng demo farm. Hindi katulad ng mga demo farm natin dito na doon lang po sa facilities ng ating gobyerno na every year humingi ng 200,000 para ipaundo para kung walang 200,000 hindi na matuloy yung demo farm nila. But this time, farmer po, siya po si farmer na po ang gumagawa at siya po ang nagtatanong ang mga tao doon sa kanyang mga peripheral na mga kanya, sa palibot niya. Kaya sa Guimaras po, meron na tayong ilan? 10 ata na farmers-based. Ang maganda dito sa Guimaras, katulad sa Guimaras, meron silang School of Organic Agriculture, BS Organic Agriculture. Yung na-train natin sa HAG at yung mga area natin na yan, doon nagpupunta ang mga bata nila na nag-aral sa college at doon po nag-aaral sa ating demo farm. Farmer po ang nagtuturo. Yung sa kabila yun, baboy yan. Puti. Pero umitim din yan. Yung sa kabila po, yun kasimpleng ginagawa nating mga bahay ng manok po natin. Out of indigenous materials. Ang binibili lang natin dyan, kung hindi ka marunong, nipa lang po. Ang lahat, mga kahoy-kahoy at iba pang mga kawayan doon. So, pag magpunta ang mga farmer sa aking farm, sinasabi nila, gagawa pa ko ng mas maganda pa dyan. Ibig sabihin, kaya nilang i-replicate. Kasi pag magpunta tayo sa malaking farm, parang karnabal. Magpunta kami mga small farmers doon. Pag magpunta kami, ang ganda talaga, ang lalaki. Wow! Pero ang tanong, kaya ko ba to? But this time, kailangan po, the small farmers should lead sa kanilang hanay. Kung tayo mga small farmers, kung gusto po natin, maging successful ang ating ginagawa, we will lead. Hindi po tayo magpa-lead sa iba. Kasi sa pag-ikot-ikot ko dito sa buong Pilipinas, sa NOAB, sa pag-monitor ng mga projects, ang nakita kong the most successful na mga tao sa organic agriculture ay yung mga taong hindi umaasa palagi sa gobyerno. Yung mga successful na mga tao ay ang organic agriculture ay sa kanilang puso. Sa puso po. Na kahit tutulong ka man gobyerno o hindi, okay lang. Tutulong ka man o hindi,
susulong po ako. Kung may tulong ka sa huli, magkita tayo sa bisperas ng ating tagumpay. Doon ka mag-funding sa akin. Ito yung gumagawa sila ng feeds, competency sila gumagawa. Ito yung feeds natin, silage wet feeds ito. Next, wala na ata. Pero bago ako magtuloy, I would like to, kasi marami na kaninang masinabing tao, I would like to siguro, acknowledge the presence of mga pillars of organic agriculture, mga nauna po sa amin, na kinakilalaan po namin na sila pong unang mga taong nabukas ng isip nila at amin, puso. Nandito kanina, nakita ko kanina si Sir Andre Lim, yung mga una. Pakitayo lang, ito magaling mag-training. Nakita ko dito, Sir. Nakita ko dito kanina si Sir Bert Layese, yung director po natin na nagbuo nitong lahat. Nakita ko rin dito si Pam Hinares, no? Ang patron ng organic agriculture sa Negros at iba pa. May sunod pa. Yung balik muna. Ito po, ako po isang officer ng Farm Tourism Movers Association of the Philippines. Kaya sa amin sa Iloilo po, na-try po namin na kinuha yung mga organic farms doon at ikutin sa isang araw para sa isang cluster po. So, doon inorganize pa natin, na-facilitate kami with the Panay Organic Producers Association at saka mga owners ng mga malaking mga organic farms doon sa Iloilo. Ito, sabi ko sa presidente ng Guimaras Agricultural College, sabi ko, maganda ka ko ng training sa Guimaras, pero basta mag-offer ka ng BS Organic Agriculture. Inadala siya. Kaya ngayon, meron silang 60 na mga students ngayon sa first year. Nag-offer sila na kumukuha ng BS Organic Agriculture. Yung mga kunti-kunti lang yan. Kunting salita, walang panding eh. Sige, sunod. Sa family organic farm po namin, may 1 hektar po kami na ginawa ko doon po ang integrated farm. May baboy, may kambing, may mga forest, may palay, may manok. No? Na talagang doon po, kasi yung itlog, yung darag ko noon, may 100 akong darag na ng itlog. Bawat araw, kahit 30 na lang, nasisiw ang lumalabas. Alas 3 ng umaga po, gumigising kami ni Mrs. para magtingin sa kwan. Ang saya-saya ng pakiramdam. Para bang bawat sibol ng isang talong sa kanyang dulo ay talagang, sabi ko, kahit hindi na, mabenta pa, kahit hindi pa, no, basta nakita ko lang tumutubo yan, masaya na po ako, nakakataba ng puso. Bawat itlog na nabibiyak sa umaga po, makita mo yung sisiw na lumuha ang ulo, talagang hindi mabili ng pera yan. Masarap talaga. Kaya, kung may benta pa yan, lalong maganda. So, family organic farm, doon po kami. Doon po ako. Kung wala kami sa NOAB, kung wala ang puntahan, doon po ako sa farm. Personally, I work doon sa farm. Ngayon, ito yung pinag-isipan ko na matagal. Kasi maraming gusto mag-breed, mag-alaga ng native chicken at darag chicken. Ang problema, wala silang pagkukunan ng mga breeder. Parang, kaya naka-establish kami ng mga tao na yan, binigyan namin pa kunti-kunti. Kahit sa akin pa, minsan libre lang. Binigyan ko para makag-start na sila ng breeding nila. Ano lang naman ang pera sa atin, no? Pag marami kang gastusan, marami kang kailangan, pero wala naman. Kaya pasalamat din ako sa ATI na nagtulong sa atin, no? Para maka-establish tayo ng 15 darag breeders in the whole island. Parang may satellite ka, isang breeder ka, ikaw mag-offer dyan. Ikaw magbigay doon, ikaw magbigay. Kaya para may pagkukunan sila. But, before that, dapat po marunong sila sa ating organic feeding at organic feeds. Pasalamat din ako sa ACES kay Dr. Frank de la Peña, no? Na siya nagturo po sa akin. Yung lecture niya nung nakaraang NOAC about feeds, pinag-aralan ko talaga yon. At saka, nakagawa na ako ng sarili kong feeds, mas maganda pa sa kanya. Kahit si Pare Ronald humingi nga, sa kanya bigyan mo ako ng darag, 5 no pwede, sir. Pero mapadala lang ako.
Okay, dapat sana mangyari na ito. At saka yung BUFA, yung Badyangan Organic Farmers Association, kung similar nagsimula sila sa maliit pa na marami, kami po, pagpunta ko dito sa NOAB, ang aming membro is more than 300 members. Isang people's organization na maliit sa isang maliit na bayan, fifth class municipality po. Ngayon na nag-NOAB na ako, ngayon 32 na lang kami. Bakit? Gusto ko naging trim down ko na sila lahat, kay gusto ko, katulad natin, dito, huwag tayo magsabing nag-organic tayo, pero nagpapanggap lang pala tayo. Kaya, mabuti pa yung 30 na lang kaysa 300 kung nagpapanggap lang naman kita. Tayo. Kung sino napapanggap dito, umuwi na kayo. Salamat po. Maraming salamat, Mr. Ray Pedroso. Siguro po marami kayong bibigyan ng sample ng inyong darag chicken. Mula naman po sa Mindanao, our Mindanao Small Farmer Representative, siya po ang Provincial Coordinator ng Pambansang Kilusan ng mga samahang magsasaka or pakisama na mula sa Mindanao Network. Mga kaibigan, meron naman tayong isang magandang dilag ngayong hapon, si Miss Emmeline C. Legal. Magandang hapon po. Pwede nang mag-start yung slide. Pasensya na po at kahit na Mindanao ako nag-represent ng small farmers, umaikot po tayo sa buong Pilipinas para po magampanan natin yung tungkulin natin po bilang NOAB. Next slide please. Okay po, ang ginawa po natin sa Luzon po, umikot po tayo, pumunta po tayo sa Batanes po. Ang ginawa po natin sa Batanes, niligawan po natin doon si Governor po na i-declare po yung province na organic zone po. At saka po, gumawa na rin po sila sana ng Organic Agriculture Ordinance nung pumunta po tayo. Kaya po ang nangyari, nagawan po ng Organic Agriculture Ordinance, pero hindi lang po si Gob yung niligawan po natin. Siyempre, maghahanap po tayo ng champion na sangguniang pamlalawigan members na siya pong mag-author ng Organic Agriculture Ordinance. Kasi po, hinahangad po natin sa NOAB po na yung mga mayors, governors, at kung ano-ano pa na sana kung kumuha ng funds, hindi dahil may fund na available, kundi dahil yun talaga ay programs. Sinabi rin po natin yun kahit na po sa mga state universities na napupuntahan natin, na dapat po, pagka mag-a-avail tayo ng organic funds, yun ay dahil ay kasali yun sa mission natin na talagang mag-o-organic, not because may available na funds po. Yun po ang ginawa natin. Nag-iikot po tayo sa Luzon. Kasali, yung pong pasensya na po, yung mga LGU po na andito na naikutan natin, tapos hindi ko naisulat dyan, hindi naman po ibig sabihin na hindi po yun kasali or it's not recorded, na i-record naman po yun. Pero yung bali na inaano ko lang dyan, yung talagang may milestone, na yung pagpunta at saka yung nangyari between pagpunta po namin at saka ngayon, talagang may nagawa ng Organic Agriculture Ordinance po. Ang problema ko po ngayon, hindi ko makita ang slide. Okay po. Pwede pong doon. Sorry po. Hindi clear. Ayun po, pumunta po kami sa Batanes, then po pumunta po kami doon sa awardee po natin doon sa kanina sa LGU. Sa Santa Fe po, sa Nueva Vizcaya. Pumunta po tayo. Nanligaw din po tayo doon. Tapos,
sinabi po din natin na sana po ay gumawa po ng organic ordinance. As of, yung update naman po ay meron na. Doon din naman po sa Batanes, nakausap po natin si Congresswoman Abad. Ang sinabi po niya, maganda yung ipopromote natin talaga yung partnership ng mga small farmers at saka ng mga implementing agencies at saka mga RFUs para magiging maganda yung takbo ng implementation ng organic na hindi lang isang ahensya ng gobyerno or hindi lang yung mga magsasaka alone, kundi sama-samang nagtutulungan kasi nga ngayon may advantage na tayo kasi may pera ng available. Yun ang bali milestone. Tinatawag ko po yung milestone sa presentation kasi marami tayong medyo pinuntahan pero we don't consider it as milestone na muna hanggang wala pa pong result yung usapan with the mayors. Pasensya na po kahit mabilis akong magsalita pagka po walang bayad. Then, pumunta din po tayo sa Benguet po. Andito po sila kanina, awarding nga po. So, sa Benguet po, it's not new na, hindi na po kasi bago yung organic doon eh. Yung medyo napag-usapan doon, mataas na na level, magagawa na sila ng alternative na marketing system ng organic. Kasi medyo sila ay nauna, hindi po naman lahat ng buong Benguet. Yung Tublay lang po ang nauna. So, medyo, yun po ang napag-usapan sa Benguet. Okay, next slide please. Sa Visayas naman po, marami po tayong inikot doon sa mga lugar na yon. Pero medyo dalawa lang po yung na-milestone natin. Una po, doon po sa Dao, Iloilo. Kasi, at saka dalawang Iloilo, pero Tubungan at saka Dao. Kasi nag-commit, Capiz daw yun. Nag-commit kasi, tama, yung Capiz. Nag-commit kasi sila na i-declare na organic na municipality yung dalawang municipality. Kinausap po natin yung dalawang mayors, hiwalay na usapan yon. Kinausap natin sila with the sangguniang bayan nila na at least may dalawa. Minsan may tatlong haharap sa'yo para magcha-champion po ng ordinance na Medyo yung inuuna po natin, yun na munang ordinance ng organic agriculture. Then later, sinasabi namin, pagka komportable na tayo, gagawa na naman tayo ng ordinance patungkol po sa no to GMO doon sa lugar. Yun naman po ang mga commitment nung nilalagay po natin dito sa milestone po. Pumunta din po tayo sa Javier Leyte. Dito po sa Javier, dito ko po nakuha yung dialogue na hi-fi na organic farming. Galing mismo kay Mayor Javier. Ang sabi niya hi-fi. And ano po yung hi-fi, Mayor Javier? Sabi, high finance. Yun ang mga akala ko, yun pala, high finance. Yun yung mga malalaki ang mga nag-organic na mga magsasaka na okay naman, nakakatulong ng malaki sa conversion na hinahangad natin. Kaya lang, hindi kaya ng mga maliit na magsasaka po. Sa Mindanao. Yun po, medyo marami tayong nagawa sa Mindanao. Una po, nagkanak po tayo ng training ng organic agriculture. Basically, may steps siyempre. Ang first step, yung technology na muna and all. Yun po ay sa tulong din ng ATI. So, in partnership with ATI, doon sa Compostela Valley, gumawa po tayo ng training. So, meron tayong 150 graduates. Yun po ay mga Davao region. Compostela Valley, Davao Oriental, Davao City. Sa Compostela Valley po, meron tayong 150 graduates. Sa Davao City, meron tayong 80 graduates. Sa Davao Oriental, we have more than 1,000 graduates. And may partnership po tayo with ATI and the SWD na nagkakandak po tayo ng training sa mga gagraduate na conditional cash transfers ng training on how to establish earning organic family farms. Yun po ay para po, kasi gagraduate na sila, hindi na sila tatanggap ng pera from the SWD. So, dapat kumita na sila at mapapakain rin ng healthy yung family nila. Kaya, yun po, nagkandak po tayo ng training doon. We have more or less 500 graduates. Tapos, kasunod po nun, binigyan din po natin sila ng mga
kagamitan para po talagang mag-start sila ng organic farming. Yun naman pong kagamitan, hindi na ETI, galing na nung RFU. So, bali, yun po ang ginawa natin. Then, papalo up po tayo dun pa rin kasi medyo nung mag-usap tayo with the DSWD, dapat tayong i-enhance yung mga kung anumang skills ang na-transfer para tuloy-tuloy na po din silang hahawak sa marketing ng mga product after maitanim yung mga seeds na ibinigay din po natin after the training. Not naman po immediately after the training kasi matagal nakabili yung RFU. So mga 2 weeks after the training pa naibigay. Tapos, pumunta din po tayo sa Region 9, dun sa Zamboanga po. Although hindi na kailangan puntahan yung Dumingag kasi andun na si Mayor Pacalioga. Pero yung pong Mahayag at Mulabi, yung kapitbahay na kapit municipality ni Mayor Dumingag, andun po, nag-commit po sila na yung municipality din po nila, i-declare na po ring organic po. 2 municipality yon, Mahayag at Mulabi. So medyo marami-rami na po tayong mga municipality na magdi-declare na organic municipalities po. Ay, yung mga speakers po pala sa mga training na yan, mga ano po natin, mga magsasakang pakisama po ang nagtitraining. Next. Sa buong Pilipinas po, kamukha nung sinabi ko, kasi pinakialaman natin yung buong Pilipinas na implementation ng organic, nag-monitor po tayo ng implementation sa regions, mga RFUs po to, regions 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, and 13. Tapos, in close coordination with PhilMic, nakatulong po tayong mabigyan ng mga post-harvest facilities sa ang Isabela at saka meron din tayong sa Davao City, Mindanao. Tapos, nag-monitor din tayo ng OA program sa implementation of the SWM and BAR. Yung pong monitoring results, ginagamit po natin para bang in aid of legislation, pag monitor po natin para medyo matulungan po yung mga RFUs kung paano po ma-enhance, pati na rin yung pong mga implementing agencies po. Balik nga po pala tayo sa ginawa namin sa Mindanao, meron na din tayong project na i-implement ngayon, doon, sisimulan pa lang po. Yung pag-i-integrate po ng organic agriculture sa elementary and high school level po na education in partnership po ng DepEd na representative sa NOAB at saka yung isang buong whole district sa Samal Island po. So, papasalamat na lang po ako kay Elsa and Amy of ATI at saka kay Director Holoyohoy po. Kasi buong ikot po namin, halos naikot na po namin ang buong Pilipinas. Ang available lang po na director na sumama sa amin na mag-ikot sa mga organic projects ay si Director Holoyohoy po. Siya lang po yung buong pusong sumuporta sa organic implementation po sa buong Pilipinas. So, nasaan man siya ngayon, ay I'm sure wala siya dito. Sana makarating sa kanya at maka-encourage naman, ma-encourage sana naman po yung ibang direktor na tumulong din po. So, yan, iulitin ko rin si Elsa at si Amy of ETI. Salamat din. Maraming dapat pasalamatan actually. Marami talaga. Lalo na sa ikot. Maraming, may mga, pero kasi si Amy at si Elsa ni ATI, sinulat ko kasi, medyo touching kasi yung mga words na binitiwan nila. Ang sinabi nila, there is no other way kundi organic. Yun. You cannot expect that. Ako lang, personally, parang hindi mo ma-expect na marinig yan galing sa isang government employee. And yet, sinasabi nila yon. Yun lang po, maraming salamat. Pwede na pong pumalakpak. Maraming salamat, Emeline Ligal.